Ito talagang pork chop yung pinakaayaw ko sa party ng baboy. Ang tigas kasi niya at ang kunat. Pero simula nung nalaman ko yung sikreto paano siya palambutin at maging juicy, ay talaga namang naging paborito ko na din to. Ngayong araw mga ate, meron nga pala ako ditong pork chop. 4 na piraso nga ito at kagabi ko pa iniisip kung ano ba yung masarap na luto dito. At nung may naisip nga ako, eto umaga na pala. At alam niyo ba mga ate, itong pork chop yung pinakaayaw ko sa party ng baboy. Nakukunatan kasi ako dito at talaga namang matigas siya. Ewan ko kung ako lang yung nakaka-experience nun o kayo din. Pero etong gagawin natin ngayon mga ate, ituturo ko nga sa inyo kung ano rin yung natutunan ko. Para kapag niluto natin siya, hindi siya magiging matigas at juicy pa yung loob nito. Aminin nyo kapag nagluluto kayo ng pork chop ay dry din yung loob. Purong lamang kasi siya mga ate at makapal talaga. At eto nga yung sikreto mga ate, kailangan nga natin siyang i-brine. Bali, binabad ko siya sa tubig, asin, paminta, bawang at dahon ng laurel. Mas okay to kung 24 hours. Pero sa akin, nababad ko nga siya ng 3 hours at tingnan nyo naman, sobrang lambot na niya. Bali, ayan, hinangon ko na nga ito at hindi ko na rin hinugasan. Pinatiktik ko lang dyan sa patiktikan. Sabay titimplahan ko na rin ito ng mga seasoning. Tulad ng garlic powder, cayenne pepper, paprika, pampalasa, tapos pamintang duwag-duwag na din. At medyo social nga pala tayo ngayon dahil pink na asin yung gamit natin. Naglagay na nga pala ako dyan ng 3 kutsarang cornstarch at 1 itlog. Minix-mix ko lang ito ng mabuti para kumapit yung mga pampalasang inilagay natin. After nyan, sinalang ko na nga dito yung aking pan pagkatapos naglagay na ako ng mantika para uminit na. At dito nga mga ate, nagready rin ako ng harina, breadcrumbs at 2 itlog. Dito kasi natin i-coat itong tinimplahan nating mga pork chop. Kinoat ko lang muna siya sa harina pagkatapos sa itlog at panghuliin dun sa breadcrumbs. After nun, dito pinalangoy ko na nga sila sa mainit na mantika. Dito mga ate, mahinang apoy lang yung gamit natin para hindi mabigla at masunog. Mabilis kasi masunog yung mga breadcrumbs, kaya dapat mahina lang yung apoy para maluto din yung loob nito. At nung maging golden brown na nga, yan hinango ko na rin. At pagkaswerte-swerte nga mga ate, habang nakasalang yung 2 natitira, eto't naubusan tayo ng gasin. At mabuti na nga lang meron kami induction cooker, kaya yan napagpatuloy natin yung pagluluto nito. Kita nyo naman yung itsura, nakakatakam na talaga. Bali dito mga ate, magluluto na nga rin pala tayo ng mixed veggies. Bali ito, gigisahin ko lang naman dito sa tinunaw kong butter. Nakita ko nga ito kanina dun sa rep namin, kaunti na lang, kaya naisip ko lutuin na rin siya. Para naman may gulay yung kakainin natin at kahit papano maging masustansya. Syempre mga ate, kapag pirito masarap may gravy, kaya ito magluluto na rin ako. Napakadali lang naman lutuin itong gravy. Niluto ko lang yung harina sa butter. At nung nag-brown na eto't naglagay na ako paunti-unti ng tubig. At nung makuha ko na yung tamang consistency, naglagay na nga ako ng half beef cubes. At syempre yung sarili ko para yummy. Eme, walang ganon! At panghuli kong nilagay itong pamintang duwog-duwog. Inalo ko lang ito at pinakulo at ayan, meron na tayong masarap na gravy. At eto na nga yung niluto nating fried pork chop. Ay grabe mga ate, huwag nyo lang sanang mapanood ng hating gabi dahil siguradong gugutumin talaga kayo. At ayan, tingnan nyo naman, sobrang lambot niya. At yung loob ay talaga namang juicy. So paano, tara, kain na tayo. At unang kagat, first bite. Ang sarap. Grabe mga ate, ang crispy nga nung labas niya. At juicy naman at malambot yung loob. Sausaw mo pa nga ito sa masarap na gravy. Grabe, sobrang sarap talaga. Talab na talab nga sa loob yung pampalasang nilagay natin dito. Kaya ikaw kung ayaw mo rin sa pork chop dahil natitigasan ka, subukan mo rin yung ganitong way. Sigurado akong masasatisfied ka din. At ayun lang, bye-bye!